Hello guys, nandito na naman tayo. Good morning muna rito at good evening dyan. At eto ha, may nakita lang ako sa post, kaka-post lang ni Montulfo about itong sa PGMA kay Franco na isang blind items. Natuwa lang ako na ipopost ko ito ngayon at basahin natin sapagkat ito natuwa lang ako kasi mukhang nahuli yung Tweety bird rito ni Montulfo, no? Sapagkat ang bagay na ito ay naipost ko na ikikwento na sa atin ng puting kabayo noon pang May 12. At mamaya pagtapos nito, ating isusunod yung video nung aking content nung May 12. So wala naman ako, natuwa lang ako. At medyo nahuli yung Tweety bird rito ni Tatay Montulfo. No, alam niyo yan si Montulfo, baka sa mga hindi nakakaalam, no, baka limot na rin ni Montulfo, naging president ng WPD Press Corps yan. So inabot ko yan sa Western Police no nung siya ang presidente ng WPD Press Corps noon. Bata pa ako noon. So yun. Okay, basahin natin ang sinabi niya ha. Sapagat medyo pa blind item pa ito no. Pero ito sa content ko, direct ako ng pinangalanan. So ngayon, habang binabasa natin, direct na natin pangalanan. Okay, basahin natin. Lagaring hapon nitong si Franco Mabanta, leader ng Peanut Gallery Media Network, ang nagpahamak sa kanya. Lagaring hapon, ibig kabilaan. Ibig sabihin ng lagaring hapon ay pinagkakaperan ang dalawang panig na magkalaban. O yan ha, ayon sa aking Tweety bird, binayaran si Mabanta ng 8 million ng isang politician na taga Bicol upang sirain ang kapwa niya politician na taga Visayas. Ito pong politician na ito si Quick Melt. Kaya nga po doon sa aking content noon, na mamaya mapapanood ulit ninyo, di ba sinabi ko na si Quick Melt ay nagbayad si Quick Melt ng 8 milyon yun, di ba? Parehong involved ang dalawang politician sa flood control scam. Yung isang politician rito na taga Visayas na para siraan, walang iba kundi si Tito Martin Romualdez ha. Sinabi ng aking Tweety bird na noong Pebrero ay kinausap ni Bicol politician ng social climber na si Mabanta upang siraan si Visayas politician. Ang pag-uusap ng dalawa ay isang party kung saan ay inilunsad ang planong kandidatura ng isang politician na gustong bumalik sa Senado. Ito kasi si Mabanta ay pinagsisiksikan ng sarili sa mga pagtitipon ng mga taong mataataas sa lipunan kahit di siya imbitado. Ani tweet. Okay. Matapos kumubra ng 8 milyon ay pinuntahan naman ni Mabanta ang pinagsisiraang politician at sinisingil ito ng 300 milyon upang huwag na siyang isulat. Di ba ka? Ang di alam ni Mabanta ay sanay si Visayas politician ng ganoong kalakaran dahil meron itong makapangyarihan at lehitimong news outlet. Yes! Di ba sinabi ko siya ang owner ng Journal Group? Okay? Ang di alam ni Mabanta, alam na natin kung sino ang politician na nagpahuli kay Mabanta sa NBI. Di ba? Si Tito Martin. Ang clue doon sa politician na umupa kay Mabanta, palaging natakataas ang kilay nito dahil pinatatuan niya ang kanyang eyebrows. Yun na nga, si Quick Melt. Okay. So, eto guys, natuwa lang talaga ako ha. At eto, muli, panoorin natin ang video nung na ikinontent ko nung May 12, itong taong ito, nung May 12. So, eto, panoorin natin. And, enjoy. At itong mga nabanggit ni Tulfo, ni Montulfo, basahin nyo, tingnan nyo sa post niya, basahin nyo. At halos yun. Yun na nga. Naunahan ang puting kabayo natin si Montulfo sa bagay na ito ha. Yun lang naman. Thank you, Tito Montulfo ha. Salamat sa iyo po. So yun lang, panoorin natin. Uy guys, ano itong nabalitaan ko? Medyo malaking balita to ha. Natandaan nyo ba ang Cartoon Network at itong si Quick Melt? At ang kanilang koneksyon. What the heck? Alam nyo ba guys, nung mga pagkatapos nitong extortion na kinasangkutan nitong Cartoon Network na nila Franco at nila CJ Hero, di ba lumabas ang balita na itong si Quick Melt
na-extortionan rin ng 8 milyon. Aba, ibig sabihin, biktima si Quick Melt. Pero ngayon, ang lumalabas, hindi naman pala biktima. Mukhang ang lumalabas, si Quick Melt, nagbayad ng 8 milyon dito sa PGMN, dito sa Cartoon Network, para sa ganun, sirain si Kong Martin. Pero matalino naman si Franco, so ang ginawa nila, hindi lang basta sisirain, mga extortion pa. Kaya lumabas ngayon ang extortion. Yun nga lang, kinarma. Pero, di bale, may 1 million na, may 8 milyon naman. So, sino ang lugi? Di ba, mukhang lugi ay si Quick Melt. Nasingilan ng 8 milyon. Tapos ang video, watusi. Watusi na, basa pa. What the heck? Kita nyo na ha, talagang pagkasamaan hindi nagtatagumpay. Nadali ng 8 milyon si Quick Melt, walang videong lumabas, nakulong pa si Franco, nagkakaso pa. Ngayon, si CJ Hero mukhang makakasuhan din. Kinasuhan na nga, sinumpe na nga, di ba? Tingnan natin ang mga susunod na pangyayari. Kaya lang, tatanga-tanga naman, takaw kasi sa pera no? Tapos gumawa ng video pang watusi. Pinagtagpi-tagpi. Nga pala, shoutout sa PGMN ha. Bilib ako sa inyo. Tinanggal na ni YouTube yung video nyo. Inireklamo ng ABS-CBN sa copyright. Ayun, tinanggal ni YouTube. Ibig sabihin, puro peke ang hinayupak na yan. What the heck? Ang lupit nyo, Franco. Maning-mani. Kung ito ay totoo talaga, naku po, Rudy. Nadali si Quick Melt. What the heck? So yun lang. Sa mga bubunditilis dyan na katulad nito mga to, manatili kayo mga bobo at may side, mga hinayupa kayo. Sapagkat ang may side, laging high blood. Bye!